and Falcons AP Bren. Again, magiging mainit dito yung exchange ng first picks between Falcons AP Bren and Blacklist International. Mathilda, Alpha, Suyu. Yan yung naging story dito ng Blacklist na laging talagang lumalabas dito sa drafting phase. Mathilda actually, tinanggal ng Blacklist knowing kasi na hindi sila first pick. Baka kunin kasi ito ng Falcons AP Bren. And remember, even si Kyle TZ, nag-alpha yan. Yeah. So definitely yung Alpha ay in contestation. My mission is to protect Sino yung gatos? Gatot. Oh, okay. So, gatot na naban or gatot na napik? Napik. I think it was banned on the side of Blacklist. And then, Juicin first pick By lanterns from Falcons AP Bren. Oh, ano muna yan? Sneak peek lang muna. Sneak peek pero wala kang napipik. Ano lang? Sneak here. Ano nga? Gatot nga. Gatot first pick. Gatot Ayan na yung first pick juicin. for, yes. Tapos yung isa Suyo again. Ooh, okay. This time around, open pa rin naman yung link, if I'm not mistaken. Yeah, open pa. Yung Alpha for sure, binan ata. Yan eh. Yeah, most likely. Most likely kasi kung if ever ay kukuhanin agad ng blacklist. So blue side ang blue side ang blacklist kasi nag-2 picks dito yung side ng mga Falcons AP Bren. Oo nga pala. So, finish pick nga yung Juicin, and then Suyu Gatot. And then they, Arlot Eve. Wherever I go. Arlot at saka Alpha. Alpha. Okay, so nakuha nila yung mga heroes na Bukas pala si Alpha. Eve pala yung nasa side ng Falcons AP Bren. so ang binan pala nila Chip, Hylos, and Mathilda. Ayun, nasa gilid pala yung Ayun, for Vans. Falcons AP Bren. Ayun. So naban dito for blacklist si Fanny, Moskov, and Fovius. Wow, open yung Matilda ngayon lang binan. Oo nga, no? Rafaela first ban? So kakaiba ang pinapakitang pattern dito I'm the priestess ng of mga primal teams lightning, natin. the hunter of And all Edith the has evil been banned gods. also for the side of Blacklist International. Yeah, Yeah. just making sure kasi yung flex talaga ng Gatot and ng Edith. Even though may Juicin sila, parang much better na tanggalin mo lang din yung amount of crowd control heroes na pwedeng lumaban dito kay Alpha. I think Tig, isa na sa mga good Yeah. options dito for Falcons AP Bren dahil napakataas din yung kanilang team fight with the with the side of with the pick of the Eve, the Gatot. So yeah, it is Blacklist International taking the Juicin, Arlot, Alpha, and then Gatot Kacha, Suyu, and Eve naman for the side of Falcons AP Bren. Alam mo na, aliw ako. Day 2 na tayo ng playoffs, hindi pa natin nakita si Chip. So malamang matatapos Wala ang buong talaga, MPL Philippines Season 14 walang Chip. 100% talaga yung banning rate niya. Sarado yung portal niya kasi lagi pag nag-start yung draft. Yung red side yung nagtatanggal lagi niya eh. So parang, huwag ka na lumabas. Masyado kang OP. Ama ka na. Nagugulo na nga yung Louie, tapos i-open mo pa yung chip pa nagkataon. Okay, so Harith, para dito sa side ng Falcons AP Bren. Bea. Bea Lunox. Bea or Lunox. Tapos Yeah. ano talaga, parang, yung Cho pwede rin eh. Cho kay Perks. Cho, Tig, Kaja. Alam mo, mabibigla ako kapag biglang nag-estes. So, I doubt when I naman. give the word. Okay, Khalid. Khalid, So parang may time na, may point in time na super nababan si Khalid, pero doon umaabot na siya sa dulong phase. So Lunox as well para dito sa side ng Blacklist International. Dito natin malalaman kung EXP yung Gatot or Tank. I think you just go Cho here, honestly. Pwede bang i-flex pa yung Gatot Kacha? Tig nga is open also. Tig pwede rin. Ang maganda lang doon sa Cho, flexible up until the end, up until pumili ng heroes, yung mga For sure. players. Tsaka maganda rin, parang nagagandahan ako na if ever man i-roam yung Gatot as XP Cho, it's a nice matchup versus the Khalid and also makaka-rotate kagad after mag-clear ng Cho ng XP lane. So may level 2 Cho na pupunta ng mid, talagang pwede nilang pasukin yung Juicin, mapapanage kagad nila yung Yeah. early game ng Blacklist. Pero alam mo, right now, siguro led to believe ako. Okay, so parang nakita din natin kahapon bumalik na si Teresla sa ating drafting. Ginamit siya ng side ng Aurora with Edward. Yep. And ito din yung sinasabi ni Uomi kahapon na quintessential XP lane. Kasi regardless if may item ka or wala, ang goal mo lang makapag-penalty zone. So, I guess at the end of the day, this is crowd control, team fight mechanic, talking about Falcons AP Bren. And for Blacklist International, equally the same. Kailangan lang nilang mas maging cautious kasi in terms of crowd control, medyo mas less yung meron sila. Okay, so eto na pinag-usapan ang ating drafting at napiling heroes ng ating dalawang teams. Malalaman natin kung magiging match point naman Blacklist International or ipapakita ng Falcons AP Bren kung paano sila babawi at ipagpapatuloy ang kanilang storya dito sa ating tournament. Ihatid nyo kami sa Land of Dawn. Casters, pasok! A smooth
And perfect game nung game number 1 na na-achieve ng Blacklist International. Matutuloy nga ba to and eventually magkakaroon ng match point? Or makakabawi na nga ba ngayon ang Falcons AP Bren? Kabang-abang ating matutunghayan. Again, Suyu pa rin ang magiging jungler dito ng Falcons AP Bren habang nakalasot ang Alpha mula dito sa kupunan ng Blacklist International. Ito yung nakita nating harapan kahapon. Pero may harapan kagad dito sa Bimbo ng bahagi. Grabe naman. Palong-palo naman yung dalawang una na ito. Medyo mainit. Ang bakbakan. Ako pinigpit ni Haji si Ogwen. Flicker out from Perks. Okay, awat muna. Pero nandiyan na nga lang si Few. ay. It's going to be the all-time idol and the all-around na player ng Agents. Haji and Few parehas sa ayaw magbigayan talaga. Guys, i-remind ko lang wala pang 1 minuto. May Wala pa. suntukan kagad dyan sa may bandang gitna. Ganyan, kainit. Kasi nga naman day 2 ng playoffs at kung sino ang magwawagi dito sa serie na to, diretso kagad sa upper bracket final C. Tsaka may pinaglalaban silang storya, yung legacy nga no gusto mong end, yung araw na to on a high note. If you're Blacklist or even if you're Falcons, AP Bren. Pero on a high note, on the high part naman ng mapa, maaga-aga pa rin ng pag-punish yung ginagawa. And yung naging performance ngayong pagpasok ng playoffs si Lord JM talaga is definitely somewhat of a step up, stand up for me, yung nagiging galaw niya ngayon sa mapa. Oo, masasabi ko na kung ikukumpara natin yung mga performances ni Lord JM nung regular season, ibang-iba to eh. Iba talaga. Nagpagong Lord JM puro maliliksi na ang mga hero niya. Pero mga sabi niya kasi si Black TC ngayon ay kailangan ng umatras. Andun yung mga hampas mula sa kanya. Pero Ogwen, hindi na aabutan ng kanyang taunt. Kyle TZ, level 4 na rin naman ang pares sa jungler natin at ang unang pagong ladder ng laban na ito ay available na at sisimula na kagad ng Paco CP Bren. Sabi nga ng agent, don't count us out yet. Kasi ngayon, nakikita natin yung strength nila. Sa pagpasok ng players, marami-rami mga coaches, analysts, ang napapatype, mapapastatus talaga. Na iba yung nagiging kalakasan niya sa pagpasok. At andito na nga lang din ng konting balibag. Pero yung turtle ay sinisimula na naman muli ni MP The King. Ganda ng zone na ginagawa dito ni Perks. Alam nila na nag-orange buff pa itong si Kyle TZ. Libreng pagong muli ang makukuha ng Blacklist International. It's the early game ngayon. Speed is the name of the game here for Blacklist International. Nagmamadali. At kita mo dito pa nga, nagdasal, nag-quick sunguard si Perks. Oo. Sabay, oral lang dito sa mga members ng mga Bees. Alam mo, grabe yung ginagawa ni Perks dito, no? Na-miss daw niya kasi kahapon, kung maalala natin, against Smart Omega, puro healing type ang ginagamit niya. Sabi niya, okay, panahon ko na ngayon para gumamit ng makulit na hero. Pero nangungulit din si Black TC dun sa may bandang gitna. Habang river manipulation na wala kay Few. Hindi nakaligtas si Epi the King, courtesy of Kyle TZ. Ngayon naman, andito na ang pagbawi ng Beast. Lord JM kailangan mag-flicker out. Andun din si Haji para lang tutukan ng mga lanterns at isa lang ang mamamatay. Ngayon, ay bumangon na ulit ang mga Mighty Bees. Nakita natin kung paano sila rumesback ng gusto. And yun yung kalakasan ngayon ng draft ng Falcons AP Bren sa box. And when you say box, hindi lang yung real world manipulation, but also kapag ka nako-cover ka kasi nung magandang follow-up dito na Flap TZ. And aside from that, nakita natin ngayon na mas nagkakaroon ng tapang si Kyle TZ, humarap, pumondo ng gusto. And aside from that, ngayon ay hindi na sila yung ina-hunt down. Instead, naghahanap na sila ng sariling i-hunt down. Okay, sino kaya ang kanilang i-hunt? Si Ogwen ay nabit-bit. Andun yung burst from Blacklist International. Nabit-bit muli ang teammate ni Ogwen doon, pero not for long dahil nga naman nakakuha na rin ng trade doon sa kabilang panig. Ang Falcons AP Bren, 1-for-1 na naging palitan. Ito na muling pagbangon nila. Nagkakaroon na tayo ng maagaran na exchange dito sa mapa. And not only that, no, makikita natin for Blacklist, hindi nila gusto na nagiging all lang. Nagkakaroon tayo, 1-for-1. But instead, minaximize nila yung oras na yun para mas maaga na nga lang din napakapondo kay Oheb. At bukod pa doon, ngayon ay hindi pa rin naman lumulobo yung mga lead sa isa't isa. Hundreds pa lang naman ang hawak dito ng Falcons AP Bren. And same goes here for the side of Blacklist na ngayon ay sila ngayon yung naghahanap-hanap din ng pwedeng palang bisitahin. Okay, si Perks ay sumisilip din at ngayon ay medyo kakalma lang ang Blacklist at the Falcons AP Bren. Pero sabi nila, anong kakalma po rito? kalma? Walang kalma-kalma. Oheb, down to 30% kagad ang kanyang buhay doon. Reset para doon sa ikalawang pagong ng Kompleto, laban. And ngayon, ang kompleto. O nga, 5-5 ito Ay, umabot!
Inabutan na ngayon, dalawan, tumalon. Lord J, ang pinubuti rin na River Manipulation gamit ng ating DDView. And this time, nandun yung swipe in, swipe out, pasok din. Itong si Perks, ngayon ito na ang pagbawi ng mga agents. Okay, napaka-teamay talaga. Pero dito si Kaldizi, washing. And double kill para kay View. Ohib dito, nag-burst na rin, pero wala siyang aabutan. At triple kill pa para sa idol ng mga kids. Ang abang triple kill para sa Falcons AP Bren. Ang dami na naging palitan doon, pero papabor pa rin to para sa Mighty Bees. It's going to be a turtle on trans of Kaltizi. An early triple kill for the idol of the kids. At ngayon na nakikita natin muling pagbangon nila, nagkakaroon sila ng established lead. Oo, nagsitandaan na nga yung mga kids na yan eh. Di ba? Oo. Hindi na mga kids yan, may mga bagong kids na Oo. na tumubo na uma-idol ngayon dito kay Kapitan View. Pero gusto ko yung sinasabi mo kanina about dun sa box. Nakita natin yung potential. Imagine mo, nasa early phase pa lang tayo ng laban and yung box na yun ay nangingibabaw. River Manipulation, lapag mo yung Zaman Force mula kay Super Marco. Kailangan mo talagang umiwas kung ikaw ang Blacklist International. Hindi sila makaiwas sa skinitang yun. Ang daming nakaharang. Skinitis ang sikip eh. At nakita rin natin kung saan din pumuro ng uso sila Kyle TZ doon. And Oy. we have to respect na nga lang din yung strength ng isang Suyu. May pang-disengage, may pang-engage, pero siya yung i-engage! Aray ko po, winasing-wasing talaga dito. Pero si Kyle DC ang napuruan. Nabuhay pa si Lord JM. Grabe, sabi kung hindi ka kaya sa one-on-one, sa 2v1, sige, i-3v1 na natin. And that is how dedicated Blacklist International right now on to taking down that single hero na si Kyle TZ. Hindi nila gusto na mabigyan ng early agad dito na scale ang isang Suyo for Falcons AB Bren. Pero speaking of early, maaga-agang dalaw kay Oheb. O yun naman yung tone. Grabe naman, napa-brilliance ka agad itong si Oheb. Available pa actually yung ultimate dito ni Owen. Pero medyo kakalma lang muna sila. Super Marco, Ay, nandun check. yung kanyang pag-cut. At si Perks ay, kumbaga, doon na siya nag-TP para nga naman alam niya na safe makakapag-farm itong si MP the King. 7-minute mark. Nakapondo na rin ang ilan sa mga items dito ang ating magkabilang kupunan. Oheb dito, Holy Crystal. Ang aga, no? Na Diba? nakikita natin na kung bakit din. Kasi kanina kinailangan din talaga siya in terms of damage. And kung i-compare kasi natin kay Super Marco, talaga na nakakalamang sa ngayon. Pero bago natin ituloy ang lahat ng yan, ay tinutuloy na pala nila Flap Easy. Yung isa pang pagong The Last Turtle for game number 2 na ngayon ay hayo talaga nilang palapitin man lang pasilipin ang Blacklist International. Oo, sabi nila one is enough eh. 2 is too much eh. Oo. Sabi nila, okay, bawi tayo. Nakuha natin ng 2 pagong dito sa laban na to. Ang pinakamalaking objective ay 2 minuto pa namang tutubo. So pagkakataon to ng Blacklist International and Falcons AP Bren na kumontrol ng mga lanes, magsimula ng mga team fights at kung ano-ano mga diskarte na pwede nilang gawin dito. Exactly. Pero ngayon, ito yung totoong sabayan na inahanap natin, na inaantay. Pero sasabayan din, makakaiwas si Haji. Okay, tinamaan muna yung mga bacteria at microorganisms doon kay Owen. Napasok si Kyle TZ. Ngayon naman si MP the King ay kailangan din umatras. 4 na members from Blacklist International na nandoon. Pero habang nangyayari pala, lingid sa kaalaman nila, may ginagawa si Super Marco dun sa taas. Ito yung hinahanap natin na version din na right now for Falcons AP Bren. If nothing is happening yet, kailangan may ginagawa rin yung ibang mga sulok or yung ibang sites nyo. Katulad ng ginawa ni Super Marco. And right now ngayon, nakikita natin mas controlled nila. Hindi na lang sa macro ngayon lumalamang, but also sa mga micro na mga movements. Nakikita rin natin yung in-established advantage ng Beast. Ngayon, nakakuha na rin si Kyle TZ dito ng kanyang Sky Piercer, ang kanyang third item. Bukod doon sa kanyang Hunter Strike at sa Blades of Heptasis. Ngayon naman, ang Blacklist International ay, kumbaga, nakikita natin na kaya nilang pumalagin yung mga pick-off lang kasi design yung lineup nila. Yeah. And ngayon, even for the itemization of her Haji, rather, Elegant Gem and then Glowing Wand, may Glowing ilan Wand? ako nakikita na kapag ka sa Jushin ay nag-Sky Piercer din, kung nakikita nyo guys. Pero tingnan natin kung ganun din yung pwedeng gawin. Actually, more of experiment, nakikita natin sa MDL yan. But so far here on to MPL, is iba rin yung version na gusto nilang ipakita. Pero sa ngayon, ito na nga lang din ang pag-atake muli ng Falcons AP Bren. Makakabasag ng Torres sa may bandang gitna. Habang yung Lord ay sakto magre-respond na rin naman. Ngayon, nagsisimula na rin or magsisimula na ang panibagong bakbakan
dito sa unang Lord ng Okay. laban na ito. Nakita ko na, nag-sky piercer na si Haji. Bumili na. Oo, okay. Eto na. Mas ready na to kasi bumababa, di ba, ng gusto. Oo. So, grabe yung poke na meron dito sa continuous damage na nabibigay ni Haji! Okay, inunahan kagad sila dito. Oheb ay nakakuha kagad ng isa. Same with Ogwen. Ngayon, delikado ata. 3v5 ang magiging laban na ito. Pero nandun din yung brilliance mula kay Oheb. Mamamatay si Platini. Hala! Tatlo kagad ang bagsak. At nakaisa din itong si Kyle TZ. Wala na mag-a-attempt doon sa Lord dahil nakabawi. At juggler ang nakuha dito ng Falcons AP Bren. Yung akala natin sumobra lamang na noon ng blacklist kasi tatlo yung natantosan nila. Bumawi. O sige, huwag kayong mag-lord. Yung pana na meron dito sa KLTG, yun talaga yung tumama ng gusto. Pumuro ng gusto dito kay MP Daking. Papalapit pa lang si MP Daking, but sometimes kasi yung Spear of Alpha, yun din yung pwede maglagay sa isa alanganin, pero alanganin din ang posisyon ni KLTG. Naku, delikado siya dito. Isang dash ay nagamit na niya, pero sakto. Abot of the Guardian. Walang tinamaan doon, pero sakto rin lang yung taunt. At si Perks ay mamamatay. Crucial dash mula kay Kyle Grabe. TZ. Grabe naman yun. Ang kilabot ng Falcons sa AB Bren ngayon, nakikita natin na hindi rin basta-basta maaabot for Blacklist International. May pagkakataon sila ngayon na lumapit, palapitin si MP Daking sa Lord na sinisimulan hindi binibtawan ng Falcons sa AB Bren. Pero sino nga ba ang una mabibigyan? Okay, sino nga ba ang bibigyan dito? Ngayon, river manipulation na gamit na reset mula doon sa Lord. Lord JM ay namatay din. Oheb nakakuha na ng isa. Killing spree na. Itong si Oheb. Isa-isa. Tuloy-tuloy pa rin ang laban nila. Binababara ni Si Haji. Haji. Pero siya bababaran. Siya ang tinutukan. Dito ng Falcons AP Brand. Ngayon naman si Perks ay nakabati na rin. 4v3 ang magiging laban. Ayaw bitawan, Perks ay ayaw din bitawan dito ng Falcons AP Brand. Ngayon naman, ano magiging call ng Blacklist? Umatras na rin si MP. Parang iba na lang muna, sabi nila. Parang sa ibang linya, kailangan din natin mag-focus. Masyado tayong bigay todo dito sa unang Lord. Remember, mabilis pa rin naman matutunaw to ng Blacklist International. But for Falcons AP Bren, they're going to take that win pa rin naman. At advantage pa rin yon. Especially right now, na yung lead ay tuloy-tuloy pa rin na nasa kamay nila. Yeah, and maganda dito, level 1 Lord pa lang naman yung haharapin ng Blacklist Yeah. International. And with those kits na mayroon sila, masasabi ko na kayang-kaya nilang depensahan ito. Mataas ang clear wave power nila at mataas din ang damage nila kung gusto nilang makipagsabayan dito Yeah. against Falcons AP Bren. Pero yung box na sinasabi mo kanina, yun ang kailangan nilang iwasan. Kaya lang ang problema, Gawin yung circle, yung box. O yan na nga, naku, nasin Ay! sila na kaagad dito si Flap TZ. Oh, di ba? Yun yung circle na gusto natin na makita kung ikaw ang Blacklist International. Pero kung ikaw ay Falcons AB Bren, mas gusto mo yung square. Mas gusto mo yung parisukat. Pero sa ngayon, yung sukutan ng galing is kung saan din nababalanse yung wave, kung saan din nababalanse talaga ng gusto. Hindi nga balanse. Lahat ay pumapabor na nga lang din dito para sa Falcons AB Bren. And speaking of the damages, enough na. Naka-well-formed na rin dito sila Marco, sila Kyle TZ. And aside from that, even Q right now, nakikita na natin ay may dalawa na rin core item. Yeah, and ang control dito obviously ay nasa Falcons AP Bren pa rin. Napababa yun ng saglit ng Blacklist International pero tuloy-tuloy pa rin. Oh. Sakit na. Grabe, Yung humahagod, hold nung Evil Queller Oo. mula dito kay Kyle TZ. Pero maganda naman para sa Blacklist International, wala nang naging sunod na casualty doon bukod doon sa may Torres sa may itaas. At ngayon, ang Falcons AP Bren, sabihin na natin on to the bigger picture, parang sila yung mas mga magaganda yung mga setup plays, especially onto the damage that, which is by the way, tatlo sa kanila is topping Wow. off the charts. That's few, Kyle TZ, and Super Marco. Pero tingnan natin yung overall kill score. Dikit 9-10. So Blacklist International, they have what it takes. They have multiple counter plays, pang engage, meron nga rin. Pero ang nagiging problema is how they hold onto their lanes. Kasi hindi nila napapansin na ginagawa ni Super Marco, yun yung isa sa nagbigay ng lamang. And even advantage ngayon ay hindi pa rin nila na-swing onto the blue side. Pero speak of swimming or swinging, isang magandang swing ng final slash, yun yung inaansay natin dito para kay Lord JM. Kala ko swimming eh. Oo, hindi na Hindi pala swimming. Pero Swinging. pwede rin naman. Kasi nga namang kamay ang gagamitin mo, no? Pang left and right, left and right. And yun yung kailangan gawin dito ng Falcons AP Bren, no? At Blacklist International. Sino ba ang mauuna dito mag-swing? Si Amidameru, ay hindi pala yun. Para siyang si Amidamaru. Si Shaman King pala yun. Iba yun. pala yun. Ako kasi nakwento lang sa akin yun ng mga kaibigan ko. Hindi ko Oo. kasi naabutan yun eh. Mga naabutan ko, mga ano na eh.
Mga batang 90s dyan, pasensya na. Pokemon natin na. Pero dito, naabutan ko, MPL. Itong MLBB. Nako. Pero sa ngayon, nakikita natin ng somewhat, sabihin natin pag-disengage muna onto any team fights pa sa ngayon ng Blacklist. Pero sa ngayon, nakikita rin naman natin na somewhat naghahanap sila. The vision is there. Andyan pa rin naman yung mga Lantern player na nanggagaling kay Haji. Very crucial, by the way, din yung Crimson Beacon niya later on. Yeah. Na hindi niya basta-basta pwedeng i-proke out. Hindi pwede basta-basta na mapindot. Pero itong hindi pwede basta-basta. Dami nun. Makuha ng panbabilisan lang yung Lord dahil ngayon, all 5 members of Falcons AP Bren ay nakaabang na rin dito sa Lord Pit. Yeah, sama-sama sila dito. Hindi na ata makokontrol yung wave dun sa may bandang ibaba. Obviously, kung titingnan natin yung kapal ng minion, medyo lamang ang Blacklist International dyan. Yeah. At bumabalanse din sila dun sa may top lane. Kasi nga naman, ito yung malapit dun sa Lord. Ngayon, 5 para sa Falcons AP Bren na nagsasama-sama dito. Same goes with the Blacklist International na nandun ding sa wave ng pa-top lane yung ilan sa mga members Ito nila. yung pinaka-accessible sa ngayon eh. Pero ngayon, kailangan mo nilang kumonekta sa isa't isa. Paano nga ba tayo makakahuli? Paano nga ba yung layering? Kasi sa ngayon, it's still the waiting game for both of them. For Lord JM, nag-aabang siya dyan. Pag may isang lumiko, to-market kay Ohoy, pwede nilang bigyan. Pero nakita sila doon. Yung Conceal ay medyo nabuko. At ngayon yung Lord ay simulan pa lang naman ng Falcons AP Bren. Okay, alam nila na wala ng conceal play, wala yung Diyan surprise na si Perks, factor mula dito sa Blacklist International. Okay na, nakaban yung kanyang taunt. Andun Ayun yung final na! slash, dalawa na huli doon. Nag-swimming! Sa may pakos, pasok din itong si Perks. And this time, manipulation, nagamit na nga rin dito ni View at si Kyle TC makakuha ng kill. Same with Super Marco, killing spinat yung Lord. Ay Sumunod makukuha pa ng bagong Savvy Brand, 4-man down. At isa lang ang nakuha dito ng Blacklist. Ando na naman ang kalakasan sa box ng Falcons Si Haji! AP Bren. Si Haji na lang ang natitira! Siya na lang mag-isa. Flicker na gamit na nga rin dito ni Flap TC. Meron sila mga minions. Same with Siege minion dito. Ito na nga ba ang pagtatapos? Lumalakad 17 seconds na. pa para dito kay Perks. Nagmamadali. Upos sa mga minions. Pwede na salubungin ng Falcons AP Bren. Itong laban na ito ay makukuha ng mga bees. An all-world score! Papantayin agad ng Falcons AP Bren. Ang una nating mga puntos. Imagine, on to game number 2. Naging dikit man ang laban. Pero nandun pa rin nananatili ang advantage na hindi binitawan all throughout ng Falcons AP Bren. Nagising na raw ang natutulog na Leon. Hindi Leon, na Bees. Okay, nagising na at nag-iingay na ang mga bees. Pero sa ngayon, ay himayin muna natin yung napakatinik na laban doon sa game number 2. Infinix Game Tambayan, pasok. And with that, pinakitaan na naman tayo kung bakit tayong tahanan ng pinakamalalakas na MLBB players. Ibang-iba ang nakita nating Falcons AP Bren, Ante Anara, nung game na yon. Parang biglang bumaliko na naman ang sitwasyon ng ating laban. Sobrang interesting makita kung paanong nagbago yung dynamics ng buong laban na yon with just the adjustment coming from Falcons AP Bren. And lagi nating sinasabi, blue side wins games. Pero so far dito sa serye natin, red side wins games. Pero si Super Marco ang naging MVP natin of that match. And so far, 2 games into this entire series, hindi lang red side wins games, Harith wins games din ang napapatunayan natin. Oo nga, no? So siya naman gumamit ng Harith ngayon. Our bulletproof Super Marco, 408 KDA, 86% kill participation. And I gotta say, dun sa final moments ng game natin, talagang aggressive na siya. Yan, yung picture na yan, parang ganun talaga yung naging, yung umiilaw yung mata. Okay. Parang ganun na talaga yung parang sabihin na nating vibe niya nung time na yon. So for Falcons AP Bren also, I gotta say, yung mga $1 million escapes Yes. from Kyle TZ na napawaw tayo dito sa ating tambayan na parang, oh wow, nakatakas pa siya doon. Parang 10 minutes, 47 seconds yun dun sa Wow, laro. may timestamp. Kasi inaalala ko para mabalikan ng mga gustong balikan. Ang ganda nung entirety ng laban. Kasi Blacklist International yung nakasecure ng first turtle, yes. But then, ang naging trade ng Falcons AP Bren ay kunin si MP the King. And then, nag-transition sila towards the second and third turtle. And yung sinasabi natin kanina, pagpasok ng draft na kagandahan ng lineup dito ng Falcons AP Bren ay yung fact na ang daling mag-layer ng skills. Yep. Why? Nauuna si Flap TZ with the penalty zone tapos susundan ng Avatar of the Guardian ni
si Ogwen. Si Ogwen niya, oo. Iniisip ko kung sino yung Avatar of the Guardian. Tapos, ang nangyayari ay tsaka naglalatag ng Zaman Force, pati Yung real world RWN. manipulation. Itong si Few, which makes it difficult for Blacklist International to move. Kasi, una sa lahat, na crowd control sila. Pagkatapos ng crowd control sa kanila, nasa-stun sila. And nasa slow pala because of the real world manipulation and the Shaman Force. Nagkakaroon ng response yung Blacklist International because of Lord JM and Haji as well as Perks. Pero hindi na lang yun naging enough kasi, again, yung isa sa mga primary source of damage nila, talking about MP the King, ang daling na siya shutdown, Yes. gawa nung Eve. Oo. Ang lagkit nung real world manipulation. Kasi parang ang concept dito ng Blacklist is nakafront si MP the King or either Perks or even Lord JM, pero dapat malayo si Oheb dun sa teamfight. Ang nangyayari, wala na muna yung pang front ni Oheb prior to teamfight, kaya wala din siya masyadong madil na damage against Falcons AP Brain. And for FCAP dito, parang it came to a point wherein sobrang layo ni Ogwen to the rest of the players, kaya hindi ma-penetrate. Para sinasalag niya na lahat ng damage dito ng side ng Blacklist International. So, right after trying to kill Ogwen, wala nang pwedeng ibitaw Yeah. yung players ng Blacklist. Even dito yung Jushin ni Haji ay parang hindi na masyado nagagamit yung, or hindi naging effective yung Buhat. lantern flare. Dahil wala na silang pang-burst. Hindi naman pwedeng mag-chaos assault bigla si Oheb kasi viable siya as a target Yep. for FCAP. So, it's more of, let's say, macro naman during a team fight. Yes. And ang ganda na ganun yung nakita natin in this game kasi dito din po pasok yung binabanggit natin na in terms of crowd control and team fight, medyo lugi talaga yung Blacklist International because of the way they drafted. Not to say na walang strength yung draft na to because for sure, if may ma-isolate dito yung Blacklist International, kayang-kaya nilang patayin agad kasi they have the alpha through damage, they have the burst coming from the Lunox, tapos papatungan pa nung only buhat na nagmumula kay Haji. It just so happens that the movement coming from Falcons AP Bren as a unit lagi, Yes. na kapag naka-front penalty zone flicker, i-expect mo na lahat ng mga skills na nagmumula doon sa apat na natitirang miyembro, papatong na. Kaya for Super Marco, for Kyle TZ, it's so easy to deal damage kasi alam nila na wala namang kayang umabot sa akin. Walang kayang umabot kay Few na nagko-control ng mapa. Tapos for Kyle TZ and Super Marco, walang kayang mag-burst down agad-agad kasi nauunahan nila tapos naka-crowd control nila. Now that we've mentioned the words na very systematic, yung Falcons AP Bren, grabing unit nila, they literally functioned as a bee na once there is a danger dun sa hive nila, ready sila to protect na talagang dudumugin nila kung sino yung nandun. So, ang ganda, bigla kayo, parang nakuryente naman yung tunog na ginawa natin. Pero ganun yung nangyari dito sa Falcons AP Bren. And again, yung escape mechanism was also naging mahirap. Pero sobrang daming naging factors, of course, dun sa game na yun. Lalong-lalo na yung naging itemization nila. So, I wanna know more about the trajectory of the items ng ating mga team. So, let's call a Midnight to emphasize the itemization. Well, Falcons AP Bren equal